Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Lucas, ang isa sa mga apat na manunulat ng Ebanghelyo. Kung inyong napakinggang mabuti ang unang pagbasa at ang Ebanghelyo, isang bagay po yung isang maliwanag na ibinibigay sa atin bilang ating misyon, bilang mga binyagan. Ano po iyon? Tayo'y tinatawag na magpahayag ng mabuting balita. That is basically, my dear friends, as Catholics, as baptized Catholics, our very mission to proclaim the good news. Subalit, hindi maaaring ipagwalang bahala na sa pagpapahayag ng mabuting balita, ito hindi magiging madali. Nakita natin o napakinggan natin sa unang pagbasa, si San Pablo maraming pinagdaanang paghihirap at pagdurusa ng maraming pagkakataon dahil lamang sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balitang si Jesus. Kung kaya nga po, maaaring oo, hindi natin maaaring tularan yung apat na ebanghelista na makakapagsulat din tayo ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Subalit, pwede pa rin naman tayo maging tagapagpahayag nito. Paano? Simple po lamang. Magiging tagapagpahayag pa rin tayo ng mabuting balita kung tayo ay daluyan ng kapayapaan. We can still become proclaimers of the good news if we are going to promote peace, if we're going to live in peace. Una, magaganap lamang po na mamuhay sa kapayapaan kapag tayo po ay nagsusulong ng reconciliation. Kapag sinabi nating reconciliation, ito yung pagkakabati, pagkakaisa, to be reconciled with one another. And when we are living in reconciliation, we are then becoming instrument of peace. Alam niyo, yung peace, hindi lamang dapat siyan wini-wish. No? Pag may birthday, pag may contest, no? Anong siguradong sagot para manalo? World peace. Pag birthday, peace of mind. Ang kapayapaan po, hindi lang simpleng wini-wish. Ang kapayapaan, pinaghihirapan. Ang kapayapaan, dapat talagang pinagtatagumpayan. Pero paano po tayo magiging daan ng kapayapaan kung tayo po mismo ang nagiging daan ng hidwaan? Tabi-tabi po Alam nyo, bilang inyong kura paroko, para akong tatay ninyo, na talagang binabantayan ko yung bawat kilos ng bawat tao. Na kung ito ba'y nagiging daan sa pagsusulong ng kapayapaan. At alam niyo, bilang inyong pari, minsan talagang napaka-cautious ko po kapag may mga parokyano lalapit sa akin, Father, alam mo ba? Yan, mga ganyan. Nararamdaman ko kagad, maaaring hindi chismis, sapagkat totoo naman talagang nangyari, pero minsan talagang, teka. Hindi po tayo naging daan ng kapayapaan. O kaya naman, hindi ka naging daan ng kapayapaan kapag hindi ka na nagsusulong ng katotohanan, puros kasinungalingan din. No? Yung bang ikaw nagiging daan ng pag-aaway ng maraming tao? Ikaw yung simpleng anay na sumisira ng ating ugnayan. No? Kaya nga po yung unang paraan upang tayo po ay maging tagapagpahayag ng mabuting balita, magsulong ng kapayapaan. To become instruments of peace, so that we can become instruments of reconciliation. Kaya nga, si San Lucas, kilala siya bilang isang doktor. He was physician himself, and he proved that Jesus came to reconcile us to the Father. Yun po yung tanging misyon ni Jesus, ang tayo ay pag-isahin sa Ama. Hindi lamang po tinugunan ni Jesus yung pangangailangan ng katawan sapagkat pinagaling yung sakit, binusog yung tiyan, nilagyan ng laman yung kaisipan, kundi hinilom din ni Jesus yung nawasak nating ugnayan sa ating Ama sa kalangitan. Kaya mga minamahal ng mga kapatid, pwede tayong maging gospel proclaimer,
kung tayo po ay tagapagsulong ng kapayapaan, kung tayo po ay nagtatrabaho sa pagkakaisa, hindi sa pagkawasak ng bawat isa. Pangalawa, magkakaroon lamang daw po o ang bunga po ng kapayapaan, pagkakaisa. If there is peace, there will be unity. If there is peace, unity follows. Kaya hindi ba pansinin ninyo? Pag wala pong kapayapaan, ang gulo-gulo. Kapag wala pong hindi tayo namumuhay sa kapayapaan, parang wala tayong direksyon na pinapatunguhan. Yes, we may have all the differences. We may have all our different backgrounds. We all have our different thoughts and upbringings. Pero kung tayo po ay magkakaisa, saan? Simple po lamang, sa pagsusulong ng mabuti. Kahit ikay matanda o bata, pare-pareho lang naman ang ibig sabihin ng kabutihan para sa atin. Kung ikaw ay mayaman o mahirap, hindi naman magkaiba yung pagsusulong ng tama at dapat. Kaya nga po, ngayong gabing ito, matapos tayong mamuhay sa kapayapaan, ang bunga nito sa ating pamayanan, pagkakaisa. Pagkakaisa. Kaya nga po ngayong gabing ito, no, minsan nakakalungkot, kabisado natin yung mga green jokes. Kabisado natin yung koponan, no, yung standing ng mga koponan sa basketball. Kahit nga po yung buhay ng kapitbahay, minsan kabisado natin. Pero kapag tinanong mo yan sa Biblia, may hindi po alam. Kaya nga po siguro ngayon sa pagdiriwang po natin ng kapistahan ni San Lucas, no, paano tayo magiging tagapagpahayag ng mabuting balita kung yung buhay mismo ni Jesus hindi natin alam? At panghuli, maaring oo ang ating kapwa hindi na nagbabasa ng Bible. Pansinin ninyo, yung mga Bible sa tahanan ninyo, puro alikabok. Isang pagpapaalala na hindi man lamang nabubuksan. Pero lagi nating tatandaan, hindi man nagbabasa ng Bible yung ating kapwa, pero kapag tayo kanilang nakita, tayo po ang pinakamabuting balita na pwede nilang matutuhan. Yung ating halimbawa, ang pinakamabuting balita na pwede nilang tularan. Kaya alam ninyo hindi nyo pwedeng sabihin buhay ko to, ako bahala dito. O kahit po yung mga simpleng, my post, my wall. Abay, mantakin po ninyo sa isang simpleng hindi tamang pagpo-post sa Facebook. Kaya alam nyo po, talagang napaka ano ko po talaga sa mga ganung bagay. Pansinin po ninyo, mag-post po kayo ng cryptic. Yung mga parang may pinagpaparinig. Basahin niyo po yung mga comment. Sino yan? Dapat talaga yan, ganyan. Kaya hindi natin pwede sabihin, my wall, my choice. My life, my choice. No. Maaring hindi na po nagbabasa ng Bible ang maraming mga tao. Pero yung ating sariling buhay, ang tanging balita na pwede nilang matutuhan. Kaya kung hindi tama yung halimbawa, nakakatakot yan. Lalo pat kung maraming mga tao ang siyang under sa atin, lalo pat mga bata. No? Kaya yung mga nag-aalaga po sa bata dito, naku, lagi niyo pong babantayan. Ano po bang halimbawa ang ipinapakita ninyo? Ano po bang turo ang kanilang natututuhan? Yung mga magulang, pwede po kayo maging gospel proclaimers kapag yung mismong magulang ang siyang pinagsisimulan ng mabuting halimbawa. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hingin po natin ang panalangin ni San Lucas. Ngayong pinagdiriwang natin ang kanyang kapistahan, hindi man natin siya mapantayan, hindi man natin siya matularan, na malalagay ang ating pangalan upang sabihin ang mabuting balita ayon kay Sister Bok. Ang mabuting balita ayon kay Sister Mayet. Yeah. Pero, yung ating sariling halimbawa, ang siyang pinakamabuting balita na pwedeng matutuhan at makita
ng ating kapwa. Kaya alam niyo po ngayon, bukas simula na ng kampanya, no, ng barangay at SK elections. Hindi po ako mangangampanya, pero magpapaalala po ako. Piliin niyo pong mabuti ang inyong ihahalal sa inyong barangay. Hindi lamang dahil kumpare eh. Hindi lang dahil ako natulungan kami nung misa na ngailangan kami eh. Tignan, yung bang ihahalal ko, hindi mapang-away. Eh baka sa Facebook pa lang, bakit ba nanggigigil ako? May hugot. Wala naman. Napakaganda lang talaga ng ebanghelyo ngayong gabi, no? Very timely. Tomorrow we begin, no? The campaign period for barangay and SK elections. Kaya wag niyo po lamang basta iboboto yung natulungan, kumpare, siya na lang. Ang iboto natin, yung pwede makapagturo ng mabuting balita para sa barangay, para sa pamayanan, para sa pamilya, para sa kabataan. Huwag po kayong boboto nung wala pang kapangyarihan, abusado na. Huwag po kayong boboto doon sa kaya lang tatakbo. Kasi po may sweldo. Naku, baka awayin ako ng mga tumatakbo. Huwag niyo po kong awayin, ha? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung biyayang hingin po natin. We can become modern-day gospel proclaimers, not only using our words, but also through our lives, through our ways. San Lucas, ipanalangin niyo po kami. Amen.